Huwag niyo na akong bigyan ng payo dahil hiwalay na rin naman kami at huwag niyo na akong bigyan ng payo para sa mga anak ko dahil nanay ako at mas alam ko kung ano ba ang dapat kong gawin. Itago na lang natin siya sa pangalang Matilda at uumpisahan niya ang kanyang kwento tungkol sa tatay ng mga anak niya. Taong 2017 na magsimula magtrabaho si Matilda sa Divisoria bilang tindera sa isang hardware. At dito niya nakilala ang tatay ng kanyang mga anak na itago daw natin sa pangalang Tanga pero parang ang sagwa naman kaya palitan na lang natin ng Tenga. Pero malalaman daw natin sa bandang dulo ng kwento kung bakit niya tinawag na Tanga ang tatay ng kanyang mga anak. Si Tenga ay mas matanda na 16 na taon kay Matilda, isa siyang binata at negosyante. Pero ang totoo ay mas naunang nagkagusto ang best friend ni Matilda na kasama niya sa trabaho at mas bata kay Tenga ng 20 taon. Kaya nabaling na lang ang atensyon ni Tenga kay Matilda hanggang sa nagkagustuhan sila at naging magkasintahan. At nung unang mga buwan ng kanilang relasyon ay naging sobrang mabait at galante ni Tenga hanggang sa nung tumungtong na ng 6 na buwan ng kanilang relasyon at nagbuntis na si Matilda. At noong panahon na isa pa lang ang anak nila, lahat naman ng pangangailangan nilang mag-ina ay naibibigay ni Tenga nang walang pagrereklamo. Kumakain sila ng higit pa sa 3 beses sa loob ng isang araw at madalas na magkakaiba ang klase ng kanilang ulam. Madalas din silang bilhan ni Tenga ng prutas dahil yun daw ang kailangan ng kanilang katawan at madalas din silang mag-grocery ng maramihan. At noong first birthday ng kanilang panganay na anak ay gumastos si Tenga ng mahigit pa sa 30,000 piso para masunod lang ang kagustuhan ni Matilda. Ang gusto kasi ni Matilda ay maging magarbo ang first birthday ng kanilang anak at alam niya naman na kanyang ibigay yun ni Tenga dahil meron siyang mini hardware at mga paupahan na commercial. At taong 2019 na mga anak si Matilda sa kanilang bunsong anak, hindi pa rin nagbago ang ugali ni Tenga dahil sobrang galante niya pa rin at naibibigay ang lahat ng pangangailangan nila. Lalo pa noong malaman ni Tenga na babae ang magiging anak nila dahil gustong gusto ni Tenga na magkaroon ng anak na babae. Hanggang sa nakapanganak na si Matilda sa kanilang bunso at unang buwan pa lang ay nakita niya nang may pagbabago sa ugali ni Tenga. Hindi niya nagaanong pinapansin si Matilda at madalas na rin magreklamo si Tenga nang dahil sa kanyang mga obligasyon. Naging madalas na rin ang kanilang pag-aaway pero inintindi na lang siya ni Matilda dahil naiintindihan niya na mag-isa lang si Tenga na naghahanap buhay para sa kanila. Pero mas lumala pa ang kanilang pag-aaway noong may ma-involve na ibang tao dahil madalas na siyang awayin ni Matilda. Dahil ang palagi pinupunto sa kanya ni Matilda ay hindi tama ang kanyang pagiging galante at mabait sa ibang tao na halos buong ang kanya pati na rin ang kanyang mga kaibigan ay humihingi ng tulong pinansyal kay Tenga. Dahil nung minsan ay may nagbenta kay Tenga ng motor at sinabing kailangan niya muna mag-down ng 10,000 piso pero helmet lang ang kanyang nakuha. Dahil nakulong ang may-ari ng motor kaya hinayaan niya na lang ang motor sa may-ari at hindi niya nakinuha ang kanyang 10,000 para i-refund. At meron din isang kaibigan si Tenga na nangupahan sa isang kanyang unit ng apartment na hindi nagbayad ng upa sa loob ng halos 2 taon. At kung hindi niya pala kumbinsi ng maayos si Tenga na kausapin ng maayos ang kanyang kaibigan na hindi nagbabayad ng upa ay hindi pa rin ito kakausapin para paalisin. Hanggang sa noong dumating na ang panahon ng pandemic at humina na ang benta ng kanilang mini hardware kaya naisipan nilang magtinda na lang muna ng prutas. Malakas na naging kita nila sa pagtitinda ng prutas dahil kasagsagan pa ng COVID dahil yun ang palagi binibili ng mga tao. Konti lang din ang mga nakakalabas ng panahon na yon kaya kadalasan ay maramihan na sila kung bumili. Pero noong taong 2022 na medyo maluwag na ang panahon ng pandemic ay humina na rin ang benta ng kanilang prutasan dahil nakakalabas na ang mga tao. Hanggang sa tuluyan na silang hindi nagtinda ng prutas at hindi na rin bumalik sa dati ang benta ng kanilang mini hardware dahil sobrang dami na nilang kakumpetensya. Taong 2022 nang tuluyan na magbago ang ugali ni Tenga, palagi na siyang magagalitin at pinagdadamutan na rin silang mag-iina. Madalas na rin siyang masumbatan sa ibinibigay sa kanila at napagsasalitaan ng hindi magaganda. Kagaya na lang ng mga salitang baliw daw si Matilda at wala siyang kwenta dahil palamunin lang daw siya. At nung una ay okay pa naman kay Matilda ang pagiging kuripot ni Tenga hanggang sa maisipan niyang mag-delivery rider para may pandagdag sa kanilang panggastos. Dahil umaalis si Tenga ng alas 9 ng umaga at umuwi ng alas 3 na ng madaling araw na wala man lang iniiwanang pambili ng gatas at diaper. At ang kinakain nila sa umaga ay yung mga natira nilang pagkain kinagabihan kaya minsan ay nangungutang pa si Matilda sa tindahan at madalas na bahaw ang kanyang pinapakain sa mga bata. Nakakakain lang sila ng bagong saing sa ting oras ng uuwi na si Tenga at madalas ang ulam nila ay yung tigsi 50 pesos na pares at tinapay naman para sa mga bata. Madalas na bear brand swak lang din ang uwi ni Tenga at ilang pirasong diaper para lang sa panggamit sa loob ng isang araw. Kaya nahirapan ang gusto si Matilda